And it's really all about the Lord. Lalong-lalo sa pang-araw-araw nating buhay, what principles do we apply, especially when someone does wrong? Yan po ang ating pag-aaral. Panginoon naming Diyos, salamat dahil kayo ay pwede naming gayahin, pwede naming kayong tanungin at hanapan ng liwanag para sa aming buhay. We thank you, Father, that we can use your wisdom for our daily life. Right now, we ask you, Lord, to forgive our sins, cleanse us, enable us to understand your wisdom. Be our teacher, O God. Lead us unto greater knowledge of you. At turuan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng mga pananaw, style sa buhay, methods na ayon sa katuruan ng iyong anak na si Jesus. Right now, may you give us peace, strengthen our bodies, restore our emotion, our spirit, and allow us, enable us, empower us to learn from you. May you be our speaker, O God. Only your voice, not anyone else's, is what we want to hear. Speak to your people, use your servant only as your instrument. Liberate us, set us free, empower us, heal us, and glorify yourself. We ask, we pray, we thank you. In the name of your Son, our Lord, our friend, our healer, Jesus Christ. Amen. Maraming pagkakamali tayo nagagawa sa araw-araw at marami ring nagkakamali laban sa atin. What can we do? How can we go on living, especially when people very close to us, people that we love, people we depend on, do us wrong? Unang-una, isolate the deed from the doer. Mahalaga na paghiwalayin natin yung gumawa sa ginawa. Ihiwalay yung tao doon sa kanyang ginawa sa buhay. Isolate the act from the actor. Psalm 103 verse 12, how far has the Lord taken our sins from us? Farther than the distance from east to west. Yun ang isang ministry sa atin ng Panginoon, yun ang isang pagpapatunay at pagpakita niya ng pagmamahal niya. Hinihiwalay niya yung kasalanan natin sa atin. Gaano daw kalayo, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. And other verses in this same chapter say, binabaon sa lalim ng dagat ng Diyos ang ating mga kasalanan, inilalayo sa atin. Siyempre, nung araw nang sinulat yung Psalm, hindi pa nila nasusukat ang lalim ng dagat, kaya sa kanila isa yung talinghaga, isang metaphor ng pagkalayo-layo. Parang kasing layo ng sky sa tingin nila noon na wala pa sila mga spaceship, wala pa sila mga aircraft para matingnan kung gaano ba nga ba talaga kalayo yan. Ang mahalaga yung ibig sabihin nila na inilalayo ng Diyos mula sa nagkasala yung kasalanan. So, sa inyong asawa, anak, magulang, kapatid, kaibigan, kapwa-tao, judge the deed, not the doer. The Lord's will is to separate the sin from the doer. Pero marami, binabaligtad yun. Pinag-iisa nila. Kung gaano sila namumuhi sa isang kasalanan, kinamumuhian din nila yung nagkasala. At pwede lang tayo na sumunod sa Panginoong Yesus sa sinabi niya sa Matthew 7:1, don't condemn others. Pag pinaghiwalay natin yung gumagawa ng mali sa ginagawang mali. You condemn what is done. You condemn the wrong that is done, but you don't condemn the person. Doon pa lang, mga kapatid, pag napaghiwalay natin yan, lalaki na yung kapayapaan, katahimikan, at maaayos ang maraming suliranin. If ever you would use the word bad, use it on the deed, not on the doer. Don't call people bad. You can just say, some people do bad things. There are things that are bad to do. But to call somebody bad, parang binaliwala mo na lahat ng mabubuting bagay tungkol sa kanya at pinakyaw mo na dahil lang sa isa o dalawa o konting ginagawa niyang mali. Why should not we call people bad? Because people are God's creation. And people are marvelous, no matter the imperfection.
Especially when you look at people from the point of view of God who created all of us. Psalm 139:14, and I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this, I have no doubt. Awit ni David, awit ng mga ibang inulit at inawit din ni David. Alam naman natin si David maraming mga kasalanan, maraming mga imperfections. Pero sinasabi pa rin niya, ayon sa awit na ito, that he was wonderfully made. At sino pa man ang mga bumuo ng mga awit na ito noong panahon nila, hindi sila mga perpektong tao, pero sabi nila, I praise you because of the wonderful way you created me. Kaya nung si Pedro ay pinapakain ni Lord ng mga bawal sanang pagkain according sa tradisyon nila, sabi niya, Lord, I cannot eat bad food. At sabi ni Lord, do not call unclean what I call clean. Tao, nakakagawa ng mali, masama yung nagawa, pero hindi yung tao ang dapat nating tawaging masama. Do not say, you are wrong. You might want to say, what you did was wrong. Iba ang dating eh. Kayo man, mag-practice tayo, sinabihan kayo, you are wrong. Ano ang dating nun? Kesa sabihan kang, anak, I don't like what you did. What you did was wrong. So ang ina-attack, yung ginawa, hindi yung nanggawa. So you don't feel forced, obligated, necessitated to defend yourself because you are not being attacked. It was the deed that was being attacked. Pagka ganon, mas magiging mahinahon ang usapan, mas magiging bukas ang isip nung itinutuwid, mas tatanggap siya ng payo o mga pagtutuwid sa kanya dahil hindi naman siya yung ina-attack. When you attack people, they become defensive. When they become defensive, they close their minds. They only want to win. They only want to protect themselves. So walang maaayos. Walang mararating. Don't say, you are a fool. You might want to say, what you did was foolish. Kaya sabi sa Matthew 5:22, but I promise you that if you are angry with someone, you will have to stand trial. If you call someone a fool, you will be taken to court. And if you say someone is worthless, you will be in danger of the fires of hell. Itinuturo ng Panginoon dito, huwag mong i-judge, huwag mong i-attack, huwag mong lagyan ng label ang tao. Yun lang ginawa niya. Never tell people, I hate you. You might want to say, I hate what you did. Pag may ginawa ang tao na nakakasuklam, hindi mo sasabihin sa kanya, I hate you. You say, you know what you did last night? I hated that. Ibig sabihin, may iba siyang ginagawa that you don't hate. Ibig sabihin, you don't hate the person herself or himself. Sabi sa Romans 12:9, hate everything that is evil. Hindi naman everyone that does evil. Ang kakabuhian mo talaga yung ginawa. Pwede mong sabihin sa isang tao, what you did was sinful. But to call somebody, you know you are a sinner, iba yung dating. How do we prevent provocative confrontations? When somebody does wrong, isolate the doer from the deed. Matthew 7:3, you can see the speck in your friend's eye, but you don't notice the log in your own eye. Yan ang ayaw na ng Panginoon yung hinuhusgahan mong kapwa mo. Tapos ikaw din naman may mga ibang kasalanan, kamalian, imperfections. What else do you do when somebody does wrong? Avoid extreme words like always. Nakalimutan minsan ang birthday mo, sasabihin mo na God, you always forget my birthday. Lagi kang ganyan. Hindi naman lagi. Alam niyo para sabihin yung lagi nagkakamali ang isang tao, it means perfect ang pagkakamali niya kasi lagi. And nobody is perfect. Nobody is perfectly good. Nobody can be perfectly wrong. Nobody can achieve perfection negatively or positively. So nobody is perfectly wrong. So no one could be doing wrong always. Kumisan kasi sobrang dramatic ang ating salita. Sobrang gusto nating makaganti, makapanakit, makapangkutya.
We would like to deride people, to embarrass them. We want to get back at people and to hurt them because we are hurt. And we use extreme words. Maingat dapat tayo sa salita. No unnecessary words, lalong-lalo yung negative ang effect sa kapwa. Matthew 12:36, the Lord says, I promise you that on the day of judgment, everyone will have to account for every careless word they have spoken. Hindi dapat na pabaya tayo sa salita na nakakasakit na tayo. Especially when we are hurt. When you are hurting, try not to speak out at once. Because the tendency is for us to hurt others in return. Meron daw isang tribo sa Africa, hindi ko to na-verify, pero nabalitaan ko ito. Pag may nagkasala sa kanilang member ng tribe, may nagawang mali, ang gagawin nila, kukunin nila yung tao na yon, ilalagay nila sa gitna ng village, paliligiran nilang lahat, at alam nyo kung ano gagawin nila? Bawat isa, iisa-isahin, isasalaysay, i-enumerate ang mga mabubuting ginawa ng taong ito. Mag-iipon-ipon sila hindi para husgahan yung tao, hindi para sumbatan, hindi para isa-isahin ang mga kamalian. Baligtad. Isa-isa nilang sasariwain, gugunitain ang mga mabubuting ginawa ng taong ito. Can you imagine? Imagine a tribe like this. Imagine a family like this. Imagine a social group or a corporate group like this. Siguradong hindi mag-aaway-away ng malaki, hindi magkakawatak-watak, dahil pag may nagkakamali, ang inuungkat nila yung mabuting ginawa. So yung galit mo, maliman siya, ay huhupa dahil maalala mo ang magaganda niyang ginawa. At siya naman, hindi siya matatakot or iiwas na humarap sa lahat kasi ang pag-uusapan yung kabutihan niya. Siyempre, kung ang lahat relax na, ang lahat ay panatag na yung loob, mapag-uusapan din naman yung kamalian niya eh. Although probably indirectly, maitutuwid din yun. Kasi pag yung assembly, nagtipon-tipon, para pag-usapan yung mabubuti niyang ginawa, ang ibig sabihin nun, ang layunin nila, buuin ang tribo, patibayin ang pagkakaisa, tanggapin yung member nila, pagkamat kailangan ituwid. Pero pag nagtipon-tipon tayo para ang pag-usapan na yung kamalian, isa-isahin ang kanyang mga mali at pangit na ginawa, ibig sabihin nagtitipon-tipon tayo para siya ihiwalay, ipuwera, para palalain ang ating interpersonal problems. Nagtitipon-tipon tayo para siya i-reject, itiwalag, pagalitan, parusahan. Iiwas siya. With a family like that, with a tribe like that, you can be assured that there will be unity and there will be a general reign of peace. So pag may nagkamali, bagamat kailangan pag-usapan yung mali at itama, remember and enumerate the person's good deeds. Tulad ng binanggit na natin. Si Nehemiah sa kanyang panalangin, Diyos ang kausap, chapter 13, verse 14, sabi niya, I pray that my God will remember these good things that I have done for His temple and for those who worship me. Ipinapagunita niya, ipinapaalala niya, kahit sa Diyos na hindi naman nakakalimot, na may mga ginagawa siyang tama. Na sa pakikitungo ng tao sa Diyos at sa kapwa-tao, there is such a thing as point system. Hindi lang yung negative points ang yung titingnan mo rin yung positive. At ang mahalaga sa pagtingin sa kapwa, yung averages. Wala namang absolutely and perfectly wrong all the time. Kaya wala kang dapat kamuhian na tao, meron ka lang dapat kamuhian ng mga specific things that people do. Si King Hezekiah, pinasabihan ng Diyos sa propeta, mamamatay ka na. Mag-ayos-ayos ka na ng sambahayan mo dahil sasakabilang buhay ka na. Isaiah 38, 1-5. About this time, Hezekiah got sick and was almost dead. So I went in and told him, sabi ni Isaiah the prophet, the Lord says you won't ever get well. You're going to die. And so you had better start doing what needs to be done. Hezekiah turned toward the wall and prayed, don't forget that I have been faithful to you, Lord.
I have obeyed you with all my heart, and I do whatever you say is right. Nakita nyo, ginugunita ang mga tamang ginawa para maayos ang sitwasyon, para matanggap ang pabor na dapat namang tanggapin dahil sa mga tamang ginawa. After this, he cried hard. Then the Lord sent me with this message to Hezekiah. I am the Lord God who was worshipped by your ancestor David. I heard you pray, and I saw your cry. I will let you live 15 years more. Diyos na yon. Sinabihan ng mamamatay yung tao, nakiusap, sabi, Lord, di ba ang dami-dami ko namang ginawang tama at maganda? Extension naman. Talagang gusto pa niyang mabuhay. Sabi ni Lord, nakita ko ang pananangis mo, nadinig ko yung panalangin. Sige, 15 years, extension. Kung ang Diyos na perfect, bagay lang maningil, bagay lang magparusa kung kailangan, at sinabi na niya dapat masunod, napapakiusapan pa, ungkatin mo lang yung mga mabubuti mong ginawa. Tayo pa kaya mga kapwa-tao lang na hindi naman perfect, ang hindi pwedeng pakiusapan na magbigay ng konsiderasyon? Lalo-lalo kung naaalala at ginugunita natin yung mabubuti namang ginawa ng isang tao. Nagdidilim lang naman ang paningin natin. Lumalakas ang loob natin maging malupit pag yung tao ang tinawag nating bad. Bad yan bad father yan, masamang tatay, masamang babae yan, masamang tao yan. Para nagkakaroon na tayo ng entitlement na maging bad din sa kanya. Parang wala na siyang karapatan na tumanggap ng kabutihan kasi bad siya Pero pag sinabi mong, that person has done something wrong, but you know, that same person has done many good things, and here they are, let me enumerate. Ikaw man, maglulubag ang loob mo Galit mo man, huhupa. Mauunawa mo siya, ma-appreciate mo pa. 2 Corinthians 5:10, after all, Christ will judge each of us for the good or the bad that we'll do while living in these bodies. So, hindi lang for the bad, also for the good. Tinitimbang, pinag-aaralan. Minsan, nabubulag tayo ng ating emosyon at gusto na nating sundin yung emosyon natin na magalit nga tayo, magpagalit tayo sa sarili natin, dagdagan pa natin, pagalitin pa natin yung ating kapwa, maggatungan tayo ng kani-kanyang mga sama ng loob at galit laban sa isang tao. Ano mangyayari? We become a board of judges. Kaya mga kapatid, maganda, halimbawa, may darating sa inyong umpukan, sa inyong usapan, may dabanggitin na masamang ginawa ng isang taong kilala nyo. Yung mga binanggitan noon, dapat magsabing, alam mo, maaaring nagawa niya yan, pero ngayon, naaalala ko, ang dami niyang ginawang mabuti. Tinulungan tayo niya noon, ikaw natulungan niya, ako, ganun. May ginawa siyang ganito, nakabubuti yon. Kung ang layunin ng pagsasama-sama at pagtitipon-tipon ay mapapurihan ng Diyos, magawa ang will of God, at mapanatili ang pagmamahalan, ang pagkakaisa, dapat ganon. May nagbabalanse. Pag may nagdala sa inyo mga kapatid ng isang sumbong laban sa ginawa ng isang taong kilala nyo, balansehin ninyo, agad-agad kayong umungkat ng kabutihan ng taong yon. Of course, in a way that will not offend naman yung nagsusumbong na mukha naman siyang sumbongera lang. Pero you might want to say, alam mo, lahat tayo may nagagawang mali, pero na-appreciate ko tao na yan, alam mo, ganito, ganon. Lalo kung kamag-anak nyo, kapatid nyo, kaibigan nyo, asawa nyo. Lalo. Kasi dapat nating i-preserve ang relationships. When someone does wrong, do not confront the guilty person when you are or when they are angry, hungry, tired, or unwell. May nagawang mali ang iyong asawa, may nagawang mali ang iyong anak, ang iyong kapatid, ang iyong magulang pa. Huwag na muna mang-confront kung kayo'y galit, o gutom, o pagod, o masama ang pakiramdam. O kaya siya yung may ganong nararamdaman. Walang mararating na maganda ang usapan. Dapat tamang timing. Pag galit na galit kayo, at hinarap nyo ang isang taong sa tingin nyo may ginawang mali,
Actually, ang goal nyo sa oras na yon, makapanakit, makapangbuko, makaganti. Hindi yun ang dapat goal. Lalo't malapit sa inyo, kapamilya ninyo, kabiyak nyo, dapat ang goal, kahit mali ang ginawa niya, ang goal ay manatili kayong united, nagmamahalan, pero maitama yung mali na yon. At kung iyon ang malinaw na goal natin mga kapatid, na itama ang mali, kung galit na galit kayo, masama ang pakiramdam nyo, gutom siya, wala kayong pareho sa kondisyon, ipagpapaliban ninyo ang confrontation dahil alam nyo na because of your emotion or because of the physical condition of your body, malamang ang mangibabaw, ang manaig ay galit at mag-away lang kayo, lalala ang sitwasyon. Hindi naman yun ang dapat na goal ng inyong pagkikita-kita o pag-uusap-usap. Sabi sa Ecclesiastes 3:1, everything on earth has its own time and its own season. Kaya tatanong mo, tama ba ang timing na tanungin ko tong anak ko? Ba't ngayon lang siya umuwi? Nakaabang ka doon sa bahay niyo, madilim, pagpasok niya, biglang bubuksan mong ilaw. 3:00 na ng umaga, tama bang uwian ng isa anak? Mabuti ng mabuti kung maganda yung mood ng bata. Paano kung laseng? Paano kung pagod na pagod, gutom na gutom? Baka mali na nga yung ginawa niya, ma-provoke pa, malapastangan ka pa. Tama ba na lasing yung asawa mo, i-confront mo sa ginagawa niya? Baka hampasin ka ng sangkalan. Ikaw na nga tong tama, ikaw pa'y nasaktan. Timing. Nakita nyo si Abigail? Maling-mali ang ginawa ng kanyang asawa. Pero nung lasing na lasing at nag-enjoy, hindi niya kinonfront. Pinapahinga niya muna, pinatulog niya. Kinabukasan niya sinabihan ng dapat marinig. Timing is important. Tatandaan nyo, pag sumugod kayo ng wala sa lugar at wala sa panahon, hindi yon ang gusto nyong gawin. Dahil ang gusto nyo ayusin lalo lang gugulo. Pag ang tao nakapagpahinga na, nakakain na, relax na, hindi na siya masyadong irritable. Pwede na siyang makakapa ng katwiran. At malamang aminin niya kanyang pagkakamali at humingi pa ng tawad pag tama ang approach. Don't make people angry even though you are right and they are wrong. Or even though you think they are wrong. Because when you make them angry, you will take away reason from their brain and you will encourage them to do more mistakes. Sabi sa Proverbs 15:1, a kind answer soothes angry feelings, but harsh words stir them up. Pag mabait ang pangungusap, nakakapagpalubag ng loob, nakakapagpapanatag. Pero sabi, kung masasakit, mapapait, maaanghang ang mga salitang bibitawan mo, lalo lang magagalit ang tao. And remember, hindi na mahalaga kung siya yung unang gumawa ng mali. Pag mali ang pag-handle mo sa kanya, may mali ka na rin. At ikaw ang mas huling gumawa ng mali kaysa sa kanya. Mas sariwa ang iyong pagkakamali. Naranasan niyo na ba yan, mga kapatid? May ginawang mali sa inyo ang sino mang malapit sa inyo, talagang mali siya. Pero ang mali-mali ng pag-handle nyo, sari-saring masasakit na salita ang binitawan ninyo, mga hindi kailangan, mamaya kayo pa yung nagsosorry. Tapos baka kalita ka, teka, di ba ikaw ang may mali dito? Ba't ako yung nagsosorry? Oo nga, ako yung may mali nung una, pero ikaw ang may huling mali. Kasi ang sakit mo magsalita. So ako na ngayon ang nagdaramdam. Ako na ngayon ang magagalit. Ikaw na ngayon ang magsorry sa akin. Gusto nyo ba yun? Kayo na yung nagawa ng mali, kayo pa yung magsosorry? So dapat mahinahon. Ipagpaliban ang gusto nyong ipahayag. Ganyan din yung namamalo ng mga bata May magtatanong sa akin, Pastor, pwede po bang paluin ng bata? Kasi sinasabi sa Bible, tapos ngayon makabagong paraan, wag daw. Sabi ko, well, ang pamamalo dapat nasa lugar.
Una, dapat may contract kayo. Anak, pag ito ang mga ginawa mo, mapapalo ka. Pag ito ang mga ginawa mo, may gantimpala ka. Dapat alam ng bata kung ano yung gagawin niya na pag ginawa niya, mapapalo siya. Hindi yung, wala siyang kamalay-malay, bigla na lang nagdilim ang paningin niya, nakakita siya ng mga bituin, dahil bigla niyo sinapok. Wala naman kayong usapan, nasasapukin yung offense na yon. So clear, dapat alam niya. Number 2, huwag kayong mamamalo ng galit. Kasi kahit ano na lang maihampas nyo dyan, kahit saan nyo tamaan. Kasi galit kayo at ang taong galit nagiging hayop. Anong laban ng bata sa inyo? Galit kayo, ang laki-laki nyo. Mapapalo nyo ngayon. So dapat yon, may ginawa siyang mali, magpapalubag kayo ng loob, 3 hours, 4 hours later, tsaka nyo kakausapin, anak, ano yung ginawa mo kanina? Sasabihin niya, eto po, anong usapan natin to sa ginagawang yan? Palo po, o bueno, sige dumapa ka na, magpapaluan na tayo. Yung bang hindi ka galit, yung mamamalo ka lang para i-emphasize mo yung mistake, pero hindi para maghiganti. Maraming magulang, mahal nila ang anak nila, pero pag nagagalit sila, nagiging mabangis. Nahalimaw sila, at ang nangyayari, gantihan. Anong laban ng bata? Nasa lugar. Kailangan may paluan. Spare the rod and spoil the child, sabi sa Bible. Pero nasa lugar. May anatomy na hindi dapat nasasaktan. May part ng body na hindi dapat doon pinapalo. At saka yung palo, parang ano lang yun, seremonya. Hindi talaga para magkadurug-durug siya at sa orthopedic ang labas ng bata. No? Sa Children's Hospital ang pulot ng bata dahil nagpaluan kayo. So remember mga kapatid, huwag gagawa ng anuman paggalit. Baka makapatay pa kayo. Tapos pagsisisihan ninyo. When you cannot give a kind answer, when you cannot ask a gentle question, postpone the encounter. Hindi nyo kaya naglalagab-laban loob nyo. Gusto nyo talaga na lundagin siya. Alam niyo yung tao nagagalit, parang kaya nyong labanan kahit 100 tulisan. Kasi marami ka adrenaline And then you will do something you will regret. Worse, you might say something you will regret. Ang mahirap sa salitang binibitawan, di na nababawi. Kahit pa mo, sorry, nasabi mo na, nakatanim na sa puso. Naghihintay lang ng panahon para ilabas at isumbat sa'yo na ba't ka nagsasalita ng ganon. Kaya ang sabi nila, when you're angry, di ba? Count 1 to 10. Galit na galit ka, na-provoke ka, may sinabi siya na nagpanting ang tenga mo, bago ka sumagot, magbilang ka muna ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayo man nainip, di ba? Pero sigurado, humupa na ang loob nyo after 10. Ang galit kasi is a temporary insanity. When you're very angry, you become temporarily insane. Kaya kahit sa court of law, acceptable yan, temporary insanity. But the point is this, yung dugo natin, yung chemistry ng dugo natin, napapalitan yan pag galit tayo, napupuno ng adrenaline. Pinapalakas ka para ka lumaban ng mga primitive times ng humanity na talagang kailangan magpukpukan kayo ng bato at kung ano-ano dahil mga taga-kuweba kayo. Kailangan mo yung galit, yung lakas, but not in civilized society. Kaya lang, nasa katawan pa rin natin yung pag nagalit, nagre-release ng mga chemicals that will make you very aggressive so you can protect yourself or you can assault the enemy. But the point is, 10 seconds lang na nasa blood natin yon. After 10 seconds, wala na. Kaya magpapalipas ka ng 10 counts para mawalan ka na ng energy na maging violent and aggressive. Wala kang pagsisisihan. Kaya mahalaga, huwag kikibo agad. Importante yan. Pagka gusto nyo kumibo agad, magalit agad, mag-register agad ng protest, mang-correct agad ng kapwa,
Alalahanin niyo yung note na la. Alam niyo yung do, re, mi, fa, sol, la? At ulitin niyo sa sarili niyo, pag kumibo ako ngayon, lalala lang. Lalala lang ang sitwasyon. Kaya kumanta kayo ng lalala lang ito, mamaya na lang ako kikibo. And then, you will be thankful that you did not give in to the emotional strain of the situation. When somebody does wrong, apply the golden rule. Turo pa naman niya ng Panginoon Luke 6:31, treat others just as you want to be treated. Do not return wrong for wrong. Pag gumagawa tayo ng mali o nakagawa tayo ng mali, ang gusto naman natin, mapatawad tayo ng iba. Huwag din na nilang ungkatin, huwag na tayong hiyain. So yun din ang ibigay natin sa kanila. Do not repay wrong for wrong. Ang gusto natin, kalimutan na lang nila, patawarin tayo. Bigyan tayo uli ng chance. So dapat ibibigay natin yon sa ating kapwa. Do not repay evil for evil, but repay evil with good. Yung prophet, matapos na pwedeng-pwede nang patayin ng Israel yung kanilang mga kalaban, ang sabi ng prophet, ipaghanda nyo sila ng pagkain, pakainin ninyo, painumin nyo at pauwiin nyo mga yan. Ganun nga ang ginawa ng hari, sinunod ang prophet. The kindness taught and led by the prophet softened the enemy. At tumigil na sila ng ka-attack at kagigera sa Israel. Sabi nila, ay mabait naman pala sila, ay mabuti naman pala sila. Tandaan nyo ito, the best way to win over an enemy is to turn them into a friend. Don't empower your enemy. And you know what empowers your enemy? Anger. Huwag niyong gagalitin ang isang tao dahil pinalalakas niyo siya dahil nagpapalakas ang galit. Lalo siya ang kalaban niyo, iinisin niyo, gagalitin niyo, lalo siyang lalakas para sirain ka. But a gentle word turns away wrath, di ba? Kindness will beget kindness eventually. So apply the golden rule and forgive. Utos, therefore sundin, pero hindi lang dahil utos, kasi yun ang makakabuti para sa ating mga relasyon. Pag may mga mag-asawa nagse-celebrate ng 50 years, may tinatanong, ano pong secret nyo? Bakit kayo nagtagalan? Siguro perfect husband yung husband. May perfect husband ba? Meron lang mapagpatawad na wife. Kaya nagtagal. At ganun din yun. May perfect wife ba? Wala. Meron lang mapagpatawad na husband. Kaya nagtagal. Naghiwalay. Ang dahilan yun din. May nagkamali. Walang nagpatawad. Kasi lahat naman nagkakamali. So ang sikreto, para magtagal, hindi maging perfect. Kasi walang perfect. Magpatawad pareho. Yun lang ang pinagtatagal. So forgive. Colossians 3:13, put up with each other. Ibig sabihin, pagtiyagaan nyo ang isa't isa. And forgive anyone who does you wrong, just as Christ has forgiven you. Forgive, but do not forget. Remember, so you won't be victimized again. Hindi ibig sabihin ng nagpo-forgive ka, tinatapon mo na intelligence mo, tapos pinaglalaroan ka na, paulit-ulit, dahil ang sabi naman sa Matthew 10:16, I am sending you like lambs into a pack of wolves. So be as wise as snakes and as innocent as doves. So tinuturuan din tayo maging matalino. Magpatawad ka para ma-restore ang relationship. Pero makikita mo naman kung yung pagpapatawad mo na pagsasamantalahan na, paulit-ulit at hindi naman napupunta sa restoration, lalo lang kayong nagkakawasak-wasak, then you will know what to do. You will have to protect yourself. But then and only then, ang uunahin mo muna is to forgive and to give peace a chance. And finally, when someone does wrong, learn from the mistake. Huwag yung puputulin mo agad ang relasyon mo dahil may mali.
Yun ngang madalas ay banggitin ko na nangyari sa isang company, one top executive committed a grave error that cost the company so much money. Ang laki-laki ng naging halaga nung mistake ng isang top executive. Ipinatawag siya ng presidente ng kumpanya, naghanda na agad siya ng resignation letter. Pagpasok niya sa opisina ng presidente, inabot niya agad yung resignation letter. Sabi ng presidente, ba't ka nagre-resign? At sabi naman nitong sa executive, napakalaki po ng nalugi sa kumpanya natin dahil sa error ko. Kaya nagre-resign ako. Di ba kaya niyo ako ipinatawag para ako tanggalin? At sabi ng presidente, anong tingin mo sa akin? Hindi marunong? Ang mahal-mahal ng ibinayad ko para ka matuto? Tapos ngayong natuto ka na, tatanggalin kita? No way. Nalaman mo na yung mistake mo? Opo. Uulitin mo ba? Siyempre po hindi. Kaya dito ka manatili kasi natuto ka na. Yung ibang executive na yan, hindi pa nagkakamali. Pwedeng malugi pa uli ako sa mga yan. Pero sa'yo, hindi na. Natuto ka na eh. You know, alam niyo mga kapatid, pagka nagkakamali ang tao, basta tama ang handling, pinapatawad, pero may discussion na hindi laging parang limutin na lang natin, walang discussion, walang arrangement, walang restoration, walang ganun, dapat meron. Ang taong nagkamali, valuable yan. Kasi alam na niya. At kung ginagamit niya ang utak niya, hindi na niya ulitin. Kesa yung hindi pa nagkakamali, malay niya naman, hindi pa lang niya nagkakamali kasi hindi pa siya nalalagay sa ganong kalagayan. So, mahalaga, learn from the mistake, benefit from it. Yung taong mahusay, hindi lang yun yung taong walang naging mali. Ang madalas, ang mahusay na tao, yung marami nang naging mali, pero natuto mula sa mga kamalian na yun. Valuable siya. Meron na siyang wisdom. Galatians 6:1, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Pag may nagkamali, ang itinuturo sa atin, buuing muli yung tao, buong muli ang ating relasyon, ang ating pagiging isa, ang pagiging isang pamilya, pero dapat dahan-dahan, banayad, gentle. Dahil yung tao nagkamali, pagka marahas ka sa pag-handle sa kanya, nasaktan na nga siya, baka masaktan uli, lumayo na lang. O baka talagang ang utak niya medyo lihes, magiging marahas ka pa sa kanya, lalong lilihis yung utak niya, hindi kayo mabubuo muli. Remember that the goal is restoration. And if you really like restoration, you will be gentle. Not vengeance, not revenge, but restoration. And correct the mistake. Yung correction, mga kapatid, when you correct the mistake, later, not at once. Pag may nagkamali, ang una nating goal is papanatagin ang kanyang loob, bigyan siya ng assurance na mahal pa rin natin siya, kasali pa rin siya sa pamilya, sa organisasyon. Kung tayo man ay mag-uusap-usap, ang goal lang natin ay matuto mula sa pagkakamali, maituwid ito para umasenso tayong lahat. Pag yun ay malinaw sa kanya, magko-cooperate siya. Then you can correct the mistake. James 1:23-25, if you hear the message and don't obey it, you are like people who stare at themselves in a mirror and forget what they look like as soon as they leave. But you must never stop looking at the perfect law that sets you free. Pagka daw na nalamin kami, nakita kang mali sa mukha mo, tapos umalis ka lang, nilimot mo, hindi mo itinama, ganon din yung mga taong nare-realize ang mistake nila, pero wala namang ginagawa para ituwid yun. In other words, dapat itinutuwid, dapat itinatama. At sabi pa sa pagpapatuloy, God will bless you in everything you do if you listen and obey and don't just hear and forget. The very valuable person is not the one that has never committed a mistake, but the one who has already committed many mistakes
and have learned correctly from those mistakes, wise na ang tao na yon. When someone does wrong, do not overreact. Huwag kayong makikinig sa mga sulsol, naggagatong sa inyo na lagi pa kayong magalit. Mga kapatid, suriin nyo ang mga tao sa paligid nyo. Pag meron ang laging yung effect, pag kinausap kayo ay nagagalit kayo lalo sa kapwa, iwasan yung laging kakausapin yung tao na yon o maglagay kayo ng filters sa tenga ninyo para hindi kayo ma-influence. May mga tao na mapagmahal ka, maibigin, matulungin, pero pag kinausap ka nila, pinapatigas nila yung puso mo. Ang effect sa iyo ngayon, hindi ka natutulong, hindi ka na mabait. Hindi yon ang mga mabubuting kausap na tao. Yung galit ka na, gagalitin ka pa lalo. Hindi yun ang kailangan mo makausap. Kasi itutulak ka lang niya sa patuloy na mga pagpapalala ng sitwasyon. Confront the wrongdoer when the time is right. Remember to isolate the doer from the deed. Don't label people. Label only what people do. The good and the wrong and the bad that they do. And always go for correction. Don't go for revenge. Go for correction. Go for restoration, reconciliation. Go for peace. Go for what is nice and pleasant. Ang iksi-iksi ng buhay, nagkakamali tayong lahat. Pag hindi natin hinandle ang mistake ng iba at mistake natin correctly, yung mga mahahalagang tao mawawala sa ating buhay, tayo mawawala sa buhay nila, walang relasyon na magtatagal kasi ito yung may magkakamali, magkakasira kayo, magkakawasak-wasak ang relasyon nyo, tatanda ka na lang at mamamatay ka na lang, you are like a rolling stone gathering no moss. No relationships are kept, no relationships are restored. So you begin with one basic fact. God remembers that we are dust. That's why God forgives. Because we are made of dust. Think of that about your spouse, about your son or daughter, about your mother or father, about your daughter-in-law, your mother-in-law, your in-laws. Think of that about your workmates. Walang perfect. Nagtatagal lang ang relasyon dahil hinahandle mabuti ang pagkakamali. At pag tayo yung nagkakamali, let's be the ones who admit it immediately para ma-correct agad ang mga mistake. Maiksi ang buhay. Life is short, but it's always long enough to enjoy the good graces of God. But you will enjoy it more if you have peaceful, beautiful relationships with people. And that will happen not if they or you are perfect, but if you know how to handle when things go wrong, how to handle mistakes that you do and other people do. Sabi ni Lord, I came that you might have life and have it abundantly. And for that to be abundant, we have to continue to mend fences, to make peace, and to promote peace among the people who are close to us. Ama namin, patuloy niyo po kaming turuan. Natanggapin ang mga bagay na hindi naman namin kayang palitan, tulad ng we are not perfect, and people like us are not perfect. Therefore, we will commit mistakes, people will commit mistakes. Teach us to handle such situations correctly, para hindi dumilim ang aming isip, hindi magulo ang aming mundo, at lagi namin itong maayos, lalo kung nagugulo ito. Huwag kaming padaya sa kaaway na magulo na nga, palalalain pa. Turuan niyo kami, Lord, to be agents of peace and restoration. Pagbulay-bulayan natin ito, mga kapatid, i-apply sa mga sarili nating pamilya, mga kaibigan, mga pinagtatrabahuhan, sa ating community, lalong-lalo sa church. Teach us, O God, to learn from these points, these pointers, so that we may please you. We may live lives that are like aromatic offerings to you, and so that we may enjoy others, and others may enjoy us as well. Let's spend some moment of silent reflection in the presence of our Lord.